Sabi nila kapag ka nangarap ka raw ay dapat lubusin mo na. Para sa isang simpleng tao na katulad ko ay wala naman sigurong masama kung tataasan ko na ang lipad ng mga pangarap ko. Dahil ito ang nagbibigay sa akin ng dahilan para magpursigi palalo na matupad ang mga ito. Itago mo na lamang ako sa pangalang Neri. 24 years old at nagtatrabaho bilang isang office staff sa isang malaking business dito sa Maynila. Dinala ako ng mga pangarap ko sa trabaho ko ngayon. Ang pangarap kong maging isang matagumpay na businesswoman balang araw. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magandang negosyo ay mas malaki ang tsansa kong maiahon sa kahirapan ang aking pamilya at ang aking sarili. Sabi ng mga katrabaho, kaibigan at pati na rin ang pamilya ko ay meron daw akong natural na karisma na hindi nila maipaliwanag. Kaya kahit anong sabihin ko ay may makikinig at makikinig sa akin. Pero kahit na ganoon ay ayoko pa ring umasa sa karisma na sinasabi nila. Kaya pinagsusumikapan ko ang lahat ng mga ginagawa ko. Nagsisipag ako para makuha ko ang mga bagay na gusto ko sa buhay. Sa larangan naman ng pag-ibig, masasabi kong successful ako dito simula nang makilala ko si Joey. Si Joey, yung tipo ng karelasyon na ma-effort. Gustong-gusto niyang pinagsisilbihan ako kahit na kaya ko naman ng gawin ang isang bagay at itinuturing niya talaga akong parang isang prinsesa. Inaalagaan ako ni Joey at pinoprotektahan niya ako sa lahat ng oras at alam ko na ganitong klase ng pagmamahal ang deserve ko. Kaya wala na akong mahihiling pa. Parang ang lamig naman dito sa opisina masyado. Kung kailan naman wala talaga akong dalang jacket tsaka ganito kalamig. Hirap tuloy mag-type. Yung dami ko pa namang inaasikaso reports ngayon. Nasaan na ba yung papel na kailangan ko? Ay, ano na bang susunod kong gagawin? Ay, Oh, Neri, ano ba nangyayari sa'yo? Parang lupay-pay ka dyan. Wala po sir. Medyo nahihilo lang po. Ayos ka lang ba? Opo sir. Kaya pa pong magtrabaho. Sure ka ha? Namumutla ka eh. Wala ka ba sa tulog? Kumain ka na ba na agahan mo? Opo. Kumain naman po ako kaya medyo nagtataka nga rin po ako na nagkakaganito ako ngayon eh. Di rin naman po ako puyat. Baka po lalagnatin lang ako sir kasi nilalamig po ako eh. Ilalamig eh. Baka masyadong gumagana yung aircon natin ngayon dito sa office kasi nagkasira nung weekend. Inaayos pa lang. Kaya nga lumabas muna ako dito sa inyo kasi ay inita na ako sa kwarto ko. Ha? Ganun po ba? Baka po talagang magkakatrangkaso lang ako. Pero ayos lang po, kaya pa naman po eh. Nahilo lang po ng konti. Ay, nako. Pumunta ka na lang muna sa pinakamalapit na ospital, Neri. Sige na, baka lalo pang sumama ang pakiramdam mo. Mahirap na. Pero paano po yung reports ko? Hayaan mo na muna yon. Kahit bukas na lang yan kung kailan ka makakapasok ulit. Sige na, isa kung ano pa mangyayari sa'yo rito. Sige po sir, salamat po. Sige. Neri! Oh, Neri! Bakit ka umiiyak? Anong masakit sa'yo? Joey! Mahal, anong masakit sa'yo? Bakit ka iyak ng iyak? Sabihin mo sa akin, oh! Joey! Buntis ako. Ano? Buntis ako, isang buwan mahigit na daw sabi ng doktor. Kaya pala ako nahihilo parati. Akala ko kulang lang ako lagi sa tulog kaya ganito eh. Naisip ko na puyat lang ako kaya mababa yung blood sugar ko. Kaya ako nahihilo madalas. Pero hindi pala. Ang bigat-bigat rin ang pakiramdam ko at halos ayoko nang bumangon sa kama tuwing umaga. Gusto ko lang matulog ng matulog. Akala ko talaga pagod lang to sa trabaho pero yun pala may bata na sa sinapupunan ko. Neri, huwag ka nang masyadong umiyak. Makakasama yan sa bata. Anong gusto mong gawin ko?
Magdadatalon sa saya? Magpa-party kasi buntis ako? Joey, hindi pa tayo handa. Bago pa lang tayong bumubuo ng mga pangarap natin. Bago pa lang tayong nagkakaroon ng mga matitinong trabaho. Tutulong pa ako sa pamilya ko eh. Paano na lang yan ngayon? Paano na lang yung mga pangarap ko para sa pamilya at para sa sarili ko kung magiging nanay na ako? Ha? Hindi ko alam. Pero handa akong panagutan ka at ang magiging anak natin, Neri. Handa akong bumuo ng isang pamilya kasama ka. Ako rin naman eh, pero hindi pa ngayon. Bakit ba kasi ngayon pa ito nangyari? Paano na lang kapag nalaman ng mga magulang ko, lalo na ni Papa? Paniguradong magagalit sila. Sobrang magagalit sila sa akin. Binigyan ko yung mga pangarap nila. Mahal. Mahal, kasama mo naman ako dito. Hindi kita pababayaan, okay? Sabay nating haharapin ang mga pamilya natin. Lalo na ang pamilya Pero mo. magagalit si Papa sa'yo. Baka mapatay ka nun. Bubugbugin ka ni Papa. Eh di bugbugin. Hindi bali nang masaktan ng pisikal. Handa naman akong patunayan na kaya kong panindigan ang ginawa natin, mahal. Mahal, kaya ko manindigan para sa'yo. Lalo na ngayon. Magkakaanak na tayo. Bakit parang ang dali lang tanggapin ng lahat ng to para sa'yo, ha? Alam mo ba kung paano natin i-handle yung ganitong sitwasyon? Kasi ako hindi. Wala akong kaalam-alam. Ayoko nito. Kasi wala na tayong ibang pwedeng gawin kundi tanggapin na lang ang sitwasyon at panindigan. Neri, may bata na nga asa sa atin kaya kailangan natin maging matatag parehas, okay? Kailangan mo maging matatag at ingatan ang sarili mo para sa baby natin. Hindi ko talaga alam gagawin ko, Joey. Natatakot talaga ako. Nagagalit. Kasi bakit ngayon pa? Hindi pa ako handa. Hindi pa natin kaya. Kaya natin to, okay? Kakayanin natin to para sa anak natin. Hindi ko alam kung anong gagawin nung nalaman kong buntis pala ako. Akala ko kasi ay napapagod lang ako sa trabaho at sa pagbiyahe kaya madalas akong nahihilo at masama ang pakiramdam. Pero yun nga, buntis na ako. Hindi pa kami handa ni Joey sa ganito kalaking responsibilidad. Paano na ang mga pangarap ko para sa sarili ko at sa pamilya ko? Paano ko na tutulungan ang mga magulang kong magkakaroon na ako ng sarili kong anak? At isa pang pinoproblema ko, yung pagsasabi namin sa mga magulang namin, lalo na sa papa ko. Bayolente kung magalit si papa. Kaya takot na takot akong madisappoint siya. Sakay isip ko kung papaano namin sasabihin ni Joey ito sa mga magulang namin at sa kung papaano namin kakayanin ang pagsubok na dumating ay parang na-depress ako. Gusto kong takasan ang lahat at naisip ko na ring magpakamatay at isama na lamang ang anak ko para hindi niya na maranasan ang mga panghuhusga sa amin at hindi niya na rin marinig ang mga masasakit na salita at panunumbat na manggagaling sa mga magulang namin. Mahal ko ang anak ko kaya patuloy na lang akong nagpapakatatag para sa aming dalawa. Kasama na rin si Joey. Alam kong kailangan kong harapin ang ginawa namin kahit pa anong mangyari. Oh, Neri, iha. Ayos ka lang ba? Opo, tita. Medyo pagod lang po sa trabaho tsaka hindi po siguro ako nakain na hindi maganda kanina sa opisina. Naku, gusto mo ba ng gamot para mabawasan ang sama ng tiyan mo kahit papano? Naku, hindi na po, tita. Ma, hindi po pwede sa kanya yan. Ha? Allergic ka ba sa ganitong gamot, Neri? Hindi naman po. Madali lang po talaga akong antokin sa gamot. Baka po kasi mapahimbing ako ng tulog. Hindi ako magising ng maaga bukas. Sa bagay. Pero sigurado ka bang ayos ka lang? Opo, tita. Salamat po sa pag-aalala niyo. Oh, mahal, anong gusto mong kainin? Itong menudo ba? Ayoko niyan. Baho, nasusuka ako. Ha? Anong gagawin natin? Gusto ko ng ibang ulam. Basta ayoko niyan. Mag-excuse ka na lang sa mama mo. Neri, Joey, may problema ba?
Mama, parang sa karne po ata nadadali yung sikmuran ni Neri ngayon eh. Mukhang hindi mo na siya pwedeng kumain ito. Pasensya na po tita. Ayaw lang pong makisama ng sikmura ko ngayon eh. Hindi po sa ayaw ko sa luto nyo pero hindi lang po talaga kaya ng tiyan ko ngayon. Ayos lang, naiintindihan ko naman. Ano bang gusto mong kainin? Ay naku, huwag na po kayong mag-alala. Kami na lang po ni Joey yung maghahanap. Kung ayos lang po na isama ko si Joey. Siya sige, para may kasama ka rin. Delikado nang lumakad ka ng mag-isa. Lalo ngayon at may nararamdaman ka. Salamat po. Sobrang nakakahiya naman kay tita yung inasta ko. Mahal, walang problema yun kay Mama. Mahal, hirap na ako sa pagbubuntis na to eh. Ayoko na. Pagod na ako physically. Pati rin yung mga emosyon ko. Pagod na rin akong mag-isip ng kung ano-ano. Tapos nasushort na rin ako sa budget dahil sa mga vitamins na kailangang inumin. Diyos ko, ano ba itong klaseng buhay na harapin natin? Mahal, nandito naman ako Kakayanin natin to. Puro ka naman ganyan eh. Puro kakayanin. Pero hindi mo pa nakakayang ipagtapat itong sitwasyon natin sa mga magulang natin. Akala ko ba paninindigan mo ko? Kami, 2 buwan na yung tiyan ko. 2 buwan na rin tayong nagtatago. Hirap na ako, Joey. Sana ikaw na lang ang nagbuntis para naiintindihan mo tong nararamdaman kong hirap eh. Ayoko na nito. Neri, kung pwede lang Kung pwede lang. Ginawa ko na yan at ako na mismo ang nagdala ng hirap at pagod na pinapasan mo ngayon. Pero hindi Tsaka, unting pag-unawa lang naman Haharapin ko naman ang mga magulang mo Naghahanap lang ako ng check. Hanggang kailan mo ako paghihintayin? Kapag halata na tong tiyan ko, doon ka lang magiging matapang? Bukas na bukas rin, sasabihin na natin to sa mga magulang ko. Kakapagod ng maglihim. Ay, salamat sa masarap na hapunan, Neri ha. The best ka talaga sa pagluluto, anak. Salamat po, Papa. Ako na po ang magliligpit ng mga ito. Tulungan na kita, mahal. Mahal, kinakabahan ako. Ako din naman eh. Pero kailangan na nating sabihin to. Magkasama naman tayong dalawa kahit anong mangyari. Kaya kailangan nating tatagan ng loob natin. Basta tandaan mo parati na mahal kita ha. Kayo ng anak natin. Magiging matapang ako para sa inyo. Salamat, mahal. Tara, sabihin na natin. Tara. Tito, tita, pwede ho ba kayong makausap? Ano yan, iho? May kailangan po kasi kaming sabihin. May kailangan po kayong malaman. Ano ba yung sasabihin nyo? Pinapakaba nyo naman ako Diretsoy nyo na lang kami, Neri. Joey. Ma? Pa? Tito, tita, I'm sorry po pero buntis po si Neri. Ano? Anong sinabi mo, Joey? Neri! Totoo ba itong sinabi nitong boyfriend mo, ha? Hoy! Opo, Papa. Anak 2 buwan na po. Ano? 2 buwan na? Tapos ngayon lang kayo nagsabi. Bakit nyo nagawa ito sa amin? Ikaw, halika nga rito! Tama ka walang kwenta mo, Joey! Ha? Bakit mo ginawa to sa anak ko? Ha? My Diyos ko! Tama na yan! Tama na! Huwag mo akong pigilan! Joey, kulang pa yung suntok na yan sa ginawa mo sa anak ko! Pinagkatiwalaan kita! Pinagkatiwalaan ko kayo! Tapos ganito lang yung igaganti nyo! Umupo ka muna, Mike. Pwede ba? Pag-usapan muna natin ito. Hindi mo muna yung mga anak mo. Sorry po, Ma. Pa. Sorry po talaga. Hindi naman po namin to ginusto Hindi ginusto! Hoy, Neri, ha? Ginusto mong magpalandi at wag mong sasabihin na hindi mo ginusto yan kasi kung hindi talaga, edi hindi ka nabuntis! Mike naman, huwag mong pagsalita ng ganyan ng anak mo. Anak mo pa rin si Neri. Anak! Wala akong anak na malandi at nagpapabuntis nang wala sa oras! Wala akong anak na nagpapabuntis bago muna ikasal! Diyos ko naman, Neri! Alam mo naman ang klase ng buhay na meron tayo, di ba? Anong ibubuhay niyo dyan sa batang yan, ha? Pag-ibig! Tigilan niyo nga ako. Kakapag-ibig niyo, yan! Nadisgrasya ka! Pa, hindi naman po talaga namin sinasadya Ayoko rin naman po nang nangyari. Kaso wala na po tayong magagawa. Nandito na po to. At ikaw, Joey, ha? Anong balak mo dito sa anak ko, ha? Bubuntis-buntisin mo tapos hindi mo naman kayang buhayin, ha?
magdadagdag ka pa ng palamunin dito sa bahay, responsibilidad mo to! Paninindigan ko po ang mag-ina ko, Tito. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po tatakasan si Neri. Responsibilidad ko po na buhayin sila, lalo na ang bata. Pwes kung ganun, pakasalan mo yung anak ko sa lalong madaling panahon. Po? Oh, akala ko ba paninindigan mo yung anak ko? Pero bakit parang ayaw mong pakasalan? Ha? Hindi naman po sa ganun, pero hindi naman po ganun kabilis at kadaling magpakasal. Alam mo naman pala Ginagawa nyo to, ha? Kung hindi kayo magpapakasal, etong tatandaan nyo, ha? Hindi ko matatanggap ang batang yan sa bahay na to. Kailangan maikasal ni Neri sa'yo, Joey. At hindi ako makakapayag na gagawin mong disgrasyado yung anak ko. Papa, ayoko pong magpakasal. Ano sinabi mo? Ha? Ha? Mike, ano ka ba? Ano? Buntis ang anak mo, bakit mo naman sinampal? Tito! Huwag niyo naman saktan si Neri. Buntis po siya! O bakit? Ayaw niyang sumunod sa akin. Ang tigas din naman talaga ng mukha mong bata ka, di ba? 2 buwan kang umuwi dito sa bahay na to. Tapos buntis ka pala. At hindi man lang namin alam. At ngayon magpapaawa ka? Sundin niyo ni Joey yung sinabi ko. Magpapakasal kayo kahit na anong mangyari. Nabuntis lang po ako pero hindi po ako handang magpakasal. Bubuhayin naman po namin ni Joey tong bata eh. Kailangan din po namin mag-ipon para sa panganganak ko. Kailangan namin yung pera para sa baby namin kaysa gastusan pa namin yung kasal na yan. Tigilan mo ako sa mga baluktot mong katwiran, Neri. Joey, sinasabi ko sa iyo kailangan mong pakasalan itong anak ko. At bukas sa bukas rin, dalhin mo dito yung mga magulang mo at pag-uusapan na natin lahat ang kasal. At ito pang tatandaan mo, wala kaming ilalabas na pera dyan. Kayo ng pamilya mong dapat gumastos kasi ikaw ang lalaki. Mama. Anak naman kasi, bakit mo naman ginawa ito sa amin ng papa mo? Nagkulang ba kami sa pangaral at pag-aalaga sa'yo, ha? Sobrang sama ng loob ko sa'yo ngayon. Sa inyo ni Joey. Pero kailangan mo ako ngayon. Mas kailangan mo ako kaya susubukan kong intindihin ka. Mama, patawarin niyo po sana ako. Hindi ko talaga ginusto to eh. Hindi po namin ginusto. Kaso nandito na po yung bata eh. Mahal ko na rin po siya. Tita, patawarin niyo po kami ni Neri. Hindi po namin sinasadya. Pero tita, totoo po yung sinabi ko sa papa niya. Paninindigan ko po ang mag-ina ko. Pero tita, yung kasal po mukhang mahihirapan po kami dyan eh. Pasensya na po kayo. Joey, alam kong mahal na mahal mo itong anak ko at nagpapasalamat ako doon. Pero sana naman maintindihan mong hindi ko patanggap ang lahat. Masyado pang masakit sa akin ang ginawa ninyo. Pero salamat na rin at handa kang panindigan ng anak ko. Pero hihilingin ko rin sa'yo, napakasalan mo tong si Neri para ni rin sa ikapapanatag ng loob ko. Pero mama, hindi naman po ganun yung... Hindi naman porke nabuntis ako automatic na kasal yung kasunod. Ganon yun, anak. Tama ang papa mo. Kailangan nyo magpakasal ni Joey para maitama yung pagkakamali ninyo. Sundin nyo na lang yung papa mo para maging mas maayos tayong lahat at mas matanggap niya ang sitwasyon ninyong dalawa. Pero mama, ayoko po talaga. Ayoko pa po. Kaya ko pong maging ina ngayon pero hindi pa po ako handang maging asawa. Yun ang tama, Nelly. Gawin nyo na lang ni Joey ang tama. Sumunod na lang kayo. Tama nga ako sa inaasahan kong reaksyon ng mga magulang ko, lalo na nga si Papa. Pero sobrang nasaktan pa rin ako sa mga sinabi niya sa akin, lalo na nung nasampal niya ako. Hindi ko akalain na kaya akong saktan ng tatay ko, lalo na't alam niya na buntis ako. Pero ganun ang nangyari. Wala rin naman akong karapatang magalit sa kanila kasi ako naman ang nagkamali dito, kaya kahit ano pang parinig ni Papa sa akin sa bahay namin ay pasok sa isang tenga at labas naman sa kabila ang ginagawa ko. Lalo pang ipinipilit at ipinamumukha sa akin ni Papa yung pangangailangan naming magpakasal ni Joey, kaya nag-usap ulit kaming dalawa. Parehas kami ng napag-usapan at napagkasunduan. Hindi pa kami handang magpakasal. Hindi dahil sa hindi namin mahal ang isa't isa pero para mas praktikal kung magli-live-in na muna kami ni Joey. Sinimulan na kasi naming mag-ipon para sa panganganak ko at sa iba pang pangangailangan ko dahil yun ang mas importante para sa amin. Sinubukan din naming mga tuwirang dalawa sa mga magulang ko lalo na nga kay Papa pero matigas talaga ito. Kaya nauwi na rin sa pamamanhikan ang usapan. Pasok po. Oh, nasa na mga magulang mo, Neri? Para mapag-usapan na natin to. Palabas na po ng kwarto. Manaman, wala po tayo sa bahay natin. Kumalma po kayo. Kalmado naman ako ah. Ano bang sinasabi mo dyan? Buti naman nakarating ka.
Ay, magandang araw sa inyo. Talagang pumunta kami para mapag-usapan na natin ang mga plano para sa mga bata. Magandang araw rin. Chona nga pala, ang mama ni Neri. Tapos ito naman ang asawa ko, si Mike. Bert po. Tapos ito naman ang asawa ko, si Linda. Ang tagal naman ng pagpapakilanlan. Linda, huwag kang gumawa ng gulo dito. Ano? Wala naman akong ginagawa. Nananahimik nga lang ako dito. Sabi ko lang naman matagal ang pagpapakilala eh. Gusto ko na kasing pag-usapan yung tungkol sa dalawang to. Maupo kayo. Mike, Chona, alam naman na natin ang nangyari dito sa dalawa, hindi ba? Gusto ko lang sanang humingi ng pasensya sa nagawa ng anak ko sa anak ninyo. Alam kong hindi madaling tanggapin. Naiintindihan ko kung galit kayo kay Joey, lalo na ikaw, Mike. Tatay din ako at may anak din akong babae. At kung mangyari man sa kanya to, siguradong pareha sa magiging reaksyon natin. Ayoko rin naman na maagrabyado ang anak ko. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo sa bagay na yan, Bert. Para naman yatang ang bilis niyong magdesisyon. Hindi pa nga kami nakakapagsalita nitong si Chona tungkol sa mga bata. Anak din naman namin sila. Ano bang sa'yo, Linda? Ang akin lang naman, bakit ba ang anak ko ang mas nasisisi sa nangyaring ito? Porket siyang lalaki tapos ang anak niyo ang nabuntis? Parehas naman nilang ginusto to. Diba? Dapat, parehas silang sumalo ng sisi. Opo, tita. Hindi ko naman po hinahayaan na puro si Joey na lang ang sinisisi kasi may ambag din naman po ako sa nangyari. Buti naman at alam mo yon, Iha. Tinanggap ka namin ng buo sa bahay namin. Kaya parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Pero parang ang hirap naman maniwala na puro si Joey ang tinuturo ng tao sa nangyari sa inyo. Malay ko ba kung pinikot mo ang anak ko para may mangyari sa inyo at may mabuo? Mama, ano ba? Ano ba ang sinasabi mo, ma? Hindi po ganun si Neri. Wala siyang kasalanan dito. Mas may kasalanan ako. Pwede ba, Joey? Alam kong mahal mo si Neri, pero huwag ka naman masyadong magpakabulag-bulagan at martir dahil sa pag-ibig. Tita, hindi po ako ganun. Kung ano man po ang nangyari sa amin ni Joey, ginawa po namin yun parehas ng may pagkakasundo. Wala pong napilitan sa aming dalawa. Wala rin pong nangyaring pamimikot, tipo tulad ng inaako sa inyo. Hinda, yung bibig mo naman, mahiya ka nga. Malay ko lang ba, may posibilidad namang mangyari yun. Hoy, Linda. Huwag mong pagsasalita ng ganyan ng anak ko, ha? Matuto kang gumalang lalo na at nandito ka sa pamamahay namin. Ay, teka. Bakit nag-aaway tayo dito? Kaya nga tayo nagharap-harap kasi kailangan natin mag-usap ng maayos tungkol sa future ng mga anak natin. At sa magiging anak nila, dito dapat maging tungkol sa atin. Nandito tayo para may mapagkasundoan para sa mga bata. Pero kung lalaitin nyo lang naman yung anak ko, mas mabuti humakalis na lang kayo. Ano ba kasing gusto nyong mangyari para sa kanila? Simple lang naman ang gusto ko. Gusto kong pakasalan ni Joey si Neri. Tama nilang nagawa nilang mali. Kung yun ang tama at yun ang makakapagpabuti sa dalawa, walang problema sa akin. Joey, anak, ibibigay natin kung anong gusto ng mga magulang ni Neri. Okay ba? Yun ang tamang gawin. Pero pa, hindi kami handa ni Neri magpakasal. Mas gusto po sana namin mag-focus sa pagiging magulang muna bago ang pagiging mag-asawa. At paano mo mapapatunayan sa akin na paninindigan mo nga ang anak ko kung ayaw mo siyang pakasalan? Tito, hindi po sa ayoko. Pinapangarap ko rin naman na maging asawa ang anak ninyo. Pero kung maaari po sana, hindi lang po muna ngayon. Yung gagastusin po kasi namin sa gusto nyong kasal, gusto po sana naming ilaan na lang muna para sa panganganak ni Neri sa mga susunod po na buwan. Di ba nga tulad ng sinabi ko sa'yo, wala kaming gagastusin kung ikakasal kayo. Joey, responsibilidad mo yan. Ano? Bakit kami lang? Oh. Ano to? Ang swerte naman ni Neri kung ganon. Swerte ba yan, ha? Swerte ba yung nabuntis ng anak mo ang anak ko na maaga? Ha? Papaano tayo magkakasundo kung parati na lang kayo magsasagutan dyan? Ano pang mapapag-usapan natin ng maayos nito? Ang akin lang, kailangan magpakasal nung dalawa sa ayaw o gusto nila dahil yun ang tama. Doon lang sila makakabawi. Pumayag din naman to si Berta. Sinabi niya mismo sa anak niya na kung ano ang gusto natin yun ang masusunod. At wala akong pake kung mahirap. Basta kailangan may kasal na magaganap. Kailan niyo po ba kami pakikinggan ni Joey? Porque po nagkamali kami para sa inyo. Parang wala na kaming sasabihing tama. Kung gusto niyong pakinggan yung side niyo, sana pakinggan niyo rin yung sa amin. Kasi hindi naman po kayo yung magpapakasal eh. Kami yung pinipilit niyo. Mahal, isang oras ka nang umiiyak dito. Pagkarating pa lang natin dito, umiiyak ka na. Tama na yan, makakasama yan kay baby. Paano kung hindi iiyak kaya hindi na tayo makakatakas sa gusto nilang kasal? Neri. Joey,
Sige nga, sabihin mo sa akin. Nakapagpakasalan ako ngayon. Neri, alam mo naman na gusto kitang pakasalan. Pero biglaan kasi ang mga pangyayaring ito. O, tingnan mo na. Ikaw din naman, di ba? Ayaw mo rin namang magpakasal pa. Ayoko kasi magpatali pa ng dahil lang sa buntis ako. Gusto ko kapag ikakasal tayo, puro pagmamahal lang yung dahilan. Hindi dahil may bata na tayo aalagaan. Ang pilit lang kasi sa pakiramdam eh. Ayoko naman ng ganun. Hindi ganun yung pinapangarap kong kasal. Anong gagawin natin? Hindi ko na rin alam kung anong iisipin eh. Mahal, gets ko naman yung pinupunta ng tatay mo at gustong-gusto niyang magpakasal tayo sa lalong madaling panahon. Kasi yun naman talaga ang tama, di ba? Kasal muna bago anak. Kaso sa atin kasi nabaliktad eh. Kaya kahit anong mangyari, hindi naman talaga natin may iwasan ng kasal. Darating at darating rin yan sa buhay natin. Pero ayoko pa ngayon. Ayoko pa talaga. Mas unahin natin yung bata. Kaso wala na nga tayong magagawa. Pipilitin at pipilitin nila tayo, Neri. Tingnan mo, mapapagod rin tayo kakatanggi at mauuwi na lang din tayo sa pagpapakasal. Gusto mo ba ng ganun? Gusto mo ba ng isang pilit na pagsasama? Alam mo, mahal, kahit kailan, hindi magiging pilit ang buhay ko kung ikaw yung makakasama ko, okay? Ang mahalaga lang naman sa akin sa ngayon yung magkasama tayo eh. May kasal man o wala, basta kasama kita. Parehas lang ang pagmamahal ko para sa'yo. Hindi ko na talaga alam. Bahala na. Hirap na kami ni Joey sa sitwasyon namin. Bakit ba hindi maintindihan ng mga tao sa paligid namin yung katwiran naming dalawa mismo? Naintindihan ko ang katwiran at mga sinasabi nila kasi tama rin naman sila sa parteng yun. Pero hindi ba pwedeng i-postpone na muna yun kahit papaano para mas mapadali ang pagbubuntis ko para sa akin? Sana man lang ay isipin ng mga magulang namin yung bata sa sinapupunan ko at hindi yung mga pride at ang kahihiyan na mas iniisip nila. Ayoko talagang magpakasal pa sa ngayon. Hindi kasi ako naniniwala na yun ang dapat unahin namin ni Joey dahil may bata nang nakasalalay sa aming dalawa. Kailangang maging matalino ngayon sa panahon na ito dahil mahirap na ang buhay at limitado lang rin naman ang pera namin kung tutuusin. Ang kaso, paano naman ako makatatanggi sa kasal na gusto ng mga magulang namin kung halos lahat na nga sila ay pinipilit at pinipressure na talaga kami? Ano ba ang dapat namin gawin ni Joey at papaano ba namin maipaiintindi sa mga magulang namin yung katwiran naman naming dalawa na pakikinggan nila? Labag na labag man sa kalooban ko pero natuloy pa rin ang gusto ng mga magulang namin ni Joey. May kasalan pa rin magaganap. Kahit na anong pilit, pakiusap at pagmamakaawa na rin namin ni Joey sa kanila na makinig naman sa amin ay hindi naging effective at parang mas lalo pang nagalit si Papa sa aming dalawa. Kaya wala na rin talaga kaming nagawa at nagpakasal na rin kami agad-agad. Isang buwan lang ang naging preparasyon para sa pagpapakasal at sa loob ng isang buwan na yun ay sobrang nalungkot talaga ako. Pati sa mismong araw ng kasal namin ay hindi ko pa rin nagawang maging masaya dahil sa sama ng loob na meron ako sa dibdib ko. Alam kong wala akong karapatang magreklamo ngayon dahil kami ni Joey ang gumawa kaya kami nasa ganitong sitwasyon. Pero kapag pinilit ka naman sa isang bagay na ayaw mo talaga, natural lang naman na sumama talaga ang loob mo, hindi ba? Sa unang gabi naming dalawa bilang mag-asawa ay wala akong ibang ginawa kundi ang umiyak lamang ng umiyak. Iniiyak ko nang iniiyak ang lahat ng sakit at sama ng loob ko hanggang sa naubos na nga ang mga luha ko. Dahil sa lungkot ko ay mas pinili muna namin ni Joey na hindi magparamdam sa mga magulang namin para makapag-adjust din kami sa biglaang buhay may asawa. Sa loob ng 3 buwan ay nakadalawang lipat na rin kami ng apartment dahil nahihirapan pa kaming mag-adjust.
Ginagawa naman namin ni Joey ang lahat para maging mabuting asawa sa akin at para maging komportable ako, pero malungkot pa rin ako. Mahal ko ang asawa ko, pero hindi ko pa rin magawa ang maging masaya. Mahal, gustong ilagay itong lamesa natin. Diyan sa gilid. Pero pantayin mo ha. Ayoko nang hindi maayos sa pagkakalagay. Opo, boss. Oh, magpahinga ka muna. Pawis na pawis ka na oh. Magpalit ka na rin ng damit. Mahal, eto tubig oh. Salamat. Ay, nakakapagod. Ganito pala ang buhay ng bago mag-asawa, no? Oo nga eh. Kaso ikaw, ayaw mo ako patulunging mag-ayos. Halos wala akong nagagawa na dito sa bahay oh. Ako naman ang misis. Ayaw mo nun. Tinatrato kita bilang prinsesa. Che, nung prinsesa ka dyan, baka kung ano na namang masabi ng nanay mo sa akin. Ano ka ba? Hindi naman ganun si mama. Teka, si Papa tumatawag. Hello po, Pa. Hello anak, kumusta ka? Ayos lang po, Pa. Bakit po? Ganun ba? Saan ba kayo nakahanap ng matutuloy ni Joey? Hindi ka na nagparamdam sa amin ng mama mo pagkatapos niya magpakasal. Gusto lang po naming mapag-isa ni Joey. Siyempre, nangangapa pa po kami sa buhay mag-asawa. Ganun ba? Maayos naman ba yung natuluyan niyo? Opo, Pa. May kaliitan lang pero ayos lang. 2 lang naman kami sa ngayon eh. Mura lang kasi itong inuupahan namin ngayon. Kailangan naming mag-ipon para sa panganganak ko. Ano? Bakit parang tinitipid ka na naman ni Joey? Ay, hindi po, Pa. Sa katunayan, ako nga ang mapilit na sa simpleng apartment lang kami tumire. Para praktikal. Kahit na! Dapat manindigan si Joey na itira ka sa matinutilo at mas maluwag na apartment, no? Lalo na buntis ka pa. Paano na lang kung may mangyari bigla dahil sa ganyan na tinitirahan nyo? Gano'n ka ba kasigurado na ligtas dyan? Pa, sinasabi ko po sa inyo. Ako ang nag-double check nitong apartment at nagustuhan ko siya kahit maliit siya. Hindi naman ako naghahangad ng malaking matutuluyan sa ngayon eh. Bahala ka na ng bata ka, tigas-tigas ang ulo mo talaga. Kaya ka napapahamak eh. Ano naman po ba yan? Kung hindi ka naman kasi nagpabuntis dyan sa lalaking yan, di sana maayos ang buhay mo ngayon. Hindi man tayo mayaman pero hindi mo kakailanganin mangupahan at problema sa pambabayad ng renta dahil libre ka na nakatira dito sa atin. Bahay natin to. Wala tayong inuupahan. Kung hindi nyo naman po ako pinilit na magpakasal dito kay Joey, pwede naman akong manatili pa dyan sa bahay na yan eh. Aba, at talaga sumasagot ka pang bata ka. Anong gusto mo? Matulad ka sa mga pisa mong nabuntis na hindi kinasal. Tingnan mo, ang lalaki na namang pamangkin mo pero hindi pa rin sila kasal hanggang ngayon. Ang pangit tingnan nun. Pa, wala naman akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao kasi buhay ko naman po to. Basta wala akong natatapakang ibang tao, patuloy lang ako mabuhay ng payapa kasi alam ko po sa sarili ko na wala naman akong ginagawang masama. Kaya pwede po ba? Total na pagbigyan ko na po kayo sa kasal na gusto nyo. Pwede bang mamuhay naman muna kami ni Joey ng matahimik? Yung buhay na hindi kami sunod-sunuran sa inyo? Mahal ang papa mo ba yun? Anong sabi? Ayun, ano pa bang bago? Kasi syempre minaliit ka na naman. Bakit daw sa maliit na apartment mo lang ako itinira? Ikaw rin naman kasi. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Doon tayo sa isa nating nakita. Maluwag ang pwesto doon. Malaki-laki yung apartment. Di malaki rin yung babayaran nating upa. Di ba, Alina? Ano ka ba, Joey? Di ba nga kailangan nating makaipon para sa panganganak ko? Siyempre, pag nailabas ko na yung bata, mas marami pa tayong gastos na haharapin. Maging practical ka rin naman, ba? Pero tingnan mo, nakikustyon ako ng papa mo. Parang lumalabas na hindi kita kayang buhayin. Hayaan mo na kung anong iniisip ni Papa. Puro naman siya ganun eh. Patunayan mo na lang sa kanya na kaya mo akong buhayin sa iba pang paraan. Ay, nakaka-stress naman na buhay to. Ayoko na. Ay, ang liit ng bahay pero bakit parang mayat maya ang winawalis ko dito? Medyo nakakapagod na. Aba, sino kaya to? Parang ang aga naman ni Joey. Sandali lang! Tita, kayo po pala. Eto ba ang tinutuluyan nyo ngayon ng anak ko? Opo, pasok po kayo. Dito kayo nakatira ng anak ko? Ang liit naman pala ng apartment nyo. Sapat naman po to para sa amin. Kasi 2 lang naman po kami. Kahit na. Hindi ko pinalaki si Joey para tumira sa ganito lang kaliit na bahay kapag bumukod na siya sa amin. Tsaka ano ba tong mga gamit nyo? Ang gulo-gulo. Nag-aayos pa po kasi kami kasi kakalipat lang po namin. Kakalipat? 1 linggo na kayo dito, di ba? Wala ka bang ginagawa dito sa bahay nyo? Meron po. Hindi naman po ako tatamad-tamad. Sadyang may trabaho lang din po ako at gabi na nakakauwi kaya tuwing walang pasok lang po kami nakakapag-ayos ni Joey.
Kapag nandito ako sa bahay at wala siya, nag-uunti-unti rin naman po ako ng ayos. Hindi lang po ako pwedeng magbuhat-buhat masyado kasi alam niyo na po, buntis ako. Kasi kung hindi naman to nangyari, di sana maayos pa ang buhay natin pare-parehas. Nasira ang diskarte ng anak ko sa buhay dahil ngayon may iba na siyang bubuhayin. Ngayon na nga lang siya mangangarap para sa sarili niya, kaso mauun siya pa kasi bigla siyang nagkaroon ng responsibilidad. May plano pa nga yung magtrabaho abroad kasi gusto niya na siya na daw magpapaaral sa kapatid niya, kaso ngayon, iba na ang focus niya. Hindi na ang kapatid niya o kami, ikaw at ang batang yan na. Hanggang ngayon po ba, sinisisi niyo pa rin ako at ang anak ko sa nangyari? Apo niyo naman po itong dinadala ko. Di naman to mangyayari lahat kung hindi mo inakit ang anak ko. Kung nag-ingat kayo... Pasensya na po kayo pero kung lalaitin at sisisihin niyo pa rin kami ng anak ko, mas mabuti na lang po na umalis na kayo rito sa bahay namin. Hindi naman po ako makakapayag na pati yung anak ko dadamay niyo sa galit niyo sa akin. Bahala ka nga dyan! Ikaw na nga yung dinadalaw, ikaw pa tong mapagmataas! Lalo pang humirap ang buhay mag-asawa namin ni Joey nung narinig na namin na dalawa ang mga sinabi ng mga magulang namin. Akala namin pagkatapos ng 3 buwan ay magiging ayos na at unti-unti na nilang matatanggap ang sitwasyon, pero parang mas lalo pa yatang lumalala. Natututunan ko ng maging komportable sa kanya bilang asawa niya, pero ngayon naman ay bumabalik sa akin ang stress dahil sa mga magulang namin, lalo na nga sa tatay ko at sa nanay naman ni Joey. Imbes na ang mga magulang namin ang magpalakas ng aming loob, ay parang sila pa yung mga kontrabida sa buhay namin ngayon. Dahil sa stress ko sa mga nakapaligid sa amin, ay gabi-gabi talaga akong umiiyak. Alam kong baka mahirapan rin ang anak ko kaya pinipigilan ko na lamang. Pero minsan talaga ay hindi ko na kinakaya dahil sobra akong nahihirapan sa mga nangyayari sa amin ng asawa kong si Joey. Hello? Mary, Papa, napatawag po kayo. ang nanay mo. Bakit po? Ano pong meron kay Mama? Nasa biyahe kami ngayon. Sinusugod namin ng mama mo. Sumasakit kasi yung sikmura. Ilang araw na rin. Pero wala na yung kanina. Kaya pinunta na namin ito sa ospital. Ano po? Sa ospital niyo po dadalhin si Mama. Text na lang namin sa'yo. Malapit na rin kami ngayon doon ha. Sumunod ka na lang kung makakapunta ka ha. Sige po, papunta na rin po ako. Paging Dr. Di Pasupio. Please proceed to the emergency room. Papa! Papa, si Mama po! Oh, buti nandito ka na kagad. Nagmadali po ako nang sinabi niyong papunta kayong ospital eh. Tsaka buti po walang traffic din. Ano pong sabi ng doktor? Ano daw po yung nangyari kay Mama? Mupo ka nga muna. Tumakbo ka ba papunta rito? Ano ka bang bata ka? Hindi ka ba marunong mag-ingat? Alam mo namang buntis ka eh. Hindi po pa. Medyo binalisan ko lang po yung lakad. Aba kahit na! Paano kung may mangyayari din sa'yo? Wala naman po eh. Gusto ko lang naman pong makita agad si Mama at malaman yung lagay niya. Oh, ayan ang mama mo. Kailangan maraming laboratory test para malaman kung ano nangyari sa mama mo. Nakapagpa-test na po ba sila para kay Mama? Hindi pa nga eh. Wala kasi akong mailabas na pera ngayon. Hindi ko nga alam kung paano makakabayad dito sa ospital eh. May mga gamot rin na kailangan bilhin. Naku, hindi ko pa po kasi sweldo, Papa eh. Kaya wala pa rin po akong maibibigay ngayon. O paano na lang mama mo? Hayaan mo na lang dito. Wala pa po kasi akong pera sa ngayon eh. Paano ka ba naman kasi magkakapera dahil maaga yung pagbubuntis sa taga-asawa mo? Ang dami-dami mong gastos ngayon. Balik na naman po ba tayo sa ganitong usapan, Pa? Ano pa bang gusto nyo? Sus. Nagpakasal na nga kami ni Joey kahit ayaw pa namin eh. Paano hindi may babalik dyan sa sitwasyon mo? Yan naman yung punot dulo ng lahat ng paghihirap natin ngayon, di ba? So sinisisi nyo na naman yung anak ko. Ganun po ba, Pa? Hindi. Ikaw ang sinisisi ko. Kung hindi ka sana nagpabuntis ng wala sa oras, di sana may nakatulong kami ng mama mo. Hindi lang sana sa gastusin ang pinupunto ko dito eh. Pati na rin sa araw-araw sa bahay. Ang mama mo, kaya siguro nagkasakit rin dahil siya lang yung mag-isa sa bahay. Tapos lagi ka pang iniisip. Papa, araw-araw ko pong dala yung pagsisisi na nasaktan ko po kayo ni Mama. Pero maniwala naman po sana kayo kapag sinasabi kong hindi ko naman to plinano. Hindi ko po to sinasadya. Pero nandito na to eh. Kailangan ko ng panindigan. At bumubuo na ako ng pamilya kasama si Joey. Kaya pasensya na po kung hindi na ako sapat para sa inyo ngayon. Balik na lang po ako bukas. Balitaan niyo na lang po ako kung ano pong sasabihin ng mga doktor at mauna na po ako. Oh, nandiyan ka na pala. Oh, mahal. Ang aga mo ata natapos sa trabaho. Umuwi ako agad nung nabasa ko yung text mo eh. Sobrang nag-alala ako. Susunod sana ako sa ospital pero naisip ko na ipaghahanda na lang kita ng makakain kasi panigurado
Mapapagod ka doon. Buti na lang, hindi ka rin masyadong nagtagal doon. Mahirap na rin magtagal dun. Masasabon lang ako parati. Ha? No, teka, bakit? May nangyari ba? Tsaka, kumusta pala ang mama mo? Anong sabi ng doktor? Ayun, galit na naman si Papa sa akin. Oh, bakit naman mahal? Ano mga sinabi ni Tito sa'yo? Wala kasing pera si Papa ngayon para panggastos sa mga test at kailangan ni Mama na magpa-laboratory test din. Para daw mas malinaw kung ano yung dahilan at sobrang sumasakit ang sikmura niya. Tapos sabi ko kay Papa, wala pa kasi akong sweldo kaya hindi ako makapag-abot din ngayon. Ayun, nagalit siya. Bakit naman siya nagalit doon? Sinisisi niya ako kasi kung bakit nagkakaganito si Mama. Masyado daw nag-aalala sa akin kung bakit sila nagigipit. Bumalik na naman siya sa galit niya sa akin kasi nabuntis ako nang wala sa oras. Ayun, sinumbatan na naman niya ako. Dapat daw tumutulong ako sa kanila. Kaso ngayon bumubuo na ako ng sarili kong pamilya. Yun yung sabi ko. Mahal, pasensya ka na talaga ha. Patawarin mo ako kasi nadala kita sa ganitong sitwasyon. Ano ka ba? Parehas tayong may ginawa para makarating sa sitwasyon na to. Hindi lang ikaw ang may dala-dala nito. Pero mas nahihirapan ka sa akin, mahal. Mas ikaw yung sinisisi, mas maraming nasasabi sa'yo. Wala eh. Tingin kasi nila pabigat ako kasi ako yung nabuntis. Huwag mo nang isipin yan ha. Hindi ka pabigat. May dala-dala kang ang buhay sa loob mo. Oh. Mahal, isang himala yun. Halika nga rito. Hayaan mo, gagawa natin ang paraan to. Ipapakita natin sa kanila na nagkamali sila. Makikita nila na kakabangon tayo sa ganitong sitwasyon at magiging maayos rin tayo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mapatunayan sa kanila na kaya ko, mahal. Na kaya natin. Salamat, mahal. Aray! Mahal, bakit? Anong masakit sa'yo? Yung pusod ko. Ang sakit ang pusod ko. Ano? Joey! Wait lang, kaya mo bang tumayo? Alalahin kita, sige na. Hindi, ang sakit talaga. Joey, pwede ko yung kama natin. Mahal, Joey! kailangan na kitang dalhin sa ospital. May dugo na lumalabas sa'yo. Diyos ko po, buhatin na kita. Yung baby ko! Diyos ko, tulungan mo mo kami! Masakit rin para sa akin na hindi ko pa matulungan sina Mama lalo na't kailangan nila ako ngayon. Pero wala naman akong magagawa. Gipit na gipit rin ako sa pera at sobrang binabudget ko na nga lang din ang sweldo ko at ang sweldo ni Joey para magkasya para sa aming dalawa. Sa bills na mga kailangan naming bayaran at sa mga pag-iipon para naman sa parating naming baby. Gusto kong tulungan ang mama ko na may paggamot pero nung panahon na yun ay wala lang din talaga akong maibigay dahil nasagad ko na yung budget namin ni Joey. Sobrang nahiya ako sa papa ko noon. Pero nung ininsulto niya ulit ako at sinumbatan ay hindi ko na talaga kinaya. Gusto ko siyang intindihin, ang kaso ay papaano ko naman gagawin yun kung ayaw niya ring ipaintindi ang sarili niya sa akin at hindi niya rin ako iniintindi. Sa sobrang stress ko at patong-patong na mga iniisip ay nangyari na nga ang isang bagay na palagi kong ipinagdarasal na wag namang mangyari sa akin. Sabi naman kasi na... Bakit parang kami sinisisi niyo? Sandali lang ho, no? Pwede ho bang wag muna nating dalhin ng mga init ng ulo natin dito sa ospital? Kasi ayoko magising si Neri na stress lang ang naririnig niya. Bakit parang sinisisi mo pa kami sa nangyari? Ikaw ang kasama sa araw-araw ng anak ko. Tapos hindi mo man lang siya iningatan. Tama na yan. Kayong dalawa, umayos nga kayo. Anong nangyari? Mahal, anong nararamdaman mo? Baby ko, kumusta ang baby ko? Ano? May nangyari ba sa kanya? Mahal. Joey, sagutin mo ako! Yung baby ko! Mahal, wala na yung baby natin, mahal. Ay, ano? Joey, huwag ka naman pong magbiro ng ganyan. Hindi naman magandang biro yan eh. Mahal, sana nga nagbibiro lang ako eh. Pero yun yung nangyari. Yun yung nangyari, mahal. I'm sorry, mahal. Ano ba kasalanan ko? Parati ka mag-iingat, di ba? At ano namang ginawa mo? At hindi ka nag-iingat? Yan! Wala tuloy ang anak mo! Hindi mo ba inaalagaan ang sarili mo, Neri? Alam mo namang buntis ka. Ano bang mga pinagagawa mo at nalaglagang bata? may kinaka-stress ka ba ng mga nakaraan, Neri? Stress?
Marami po akong ikinaka-stress. Bakit ka ba nagpadala sa stress? Alam mo namang buntis ka eh. Paano hindi po madadala? Parati ko naririnig yung mga bagay na ikinaka-stress ko habang nagbubuntis ako. O teka, ano bang silbi ng kasal ng dalawang to kung wala yung apo ko? Kinasal-kasal pa kayo? Kayo lang naman po yung may gusto ng kasal, di ba? Ilang beses ko na pong sinabi sa inyo na ayaw pa naming magpakasal ni Joey. Hindi dahil sa ayaw naming panindigan yung ginawa namin, pero hindi pa kami handa. Nakinig po ba kayo? Di ba hindi? Tapos ngayon parang kasalanan na naman po namin tong nangyari. Pare-parehas ko po kayong naging stress. Aba, at bakit kami yung sinisisi mo ngayon? Eh, ikaw nga tong hindi nag-ingat dyan. Nawala pa tuloy yung apo namin. Kayo na nga po yung pinagbigyan sa mga gusto niyong mangyari. Yung kasal, yung bumukod kami. Tapos ang dami-dami niyo pa rin sinasabi. Ang dami-dami niyo pa rin sumbat. Papa, tiniis ko lahat ng galit niyo sa akin. Yung panahong pinagtatabuyan niyo ako, punera sa magpakasal kay Joey. Kahit labag na labag po na po sa loob ko yun. Pinipigilan kong magalit sa inyo kasi tatay ko po kayo. Pero sakit-sakit sa loob ko yung ginawa niyo sa akin. Gawa ko lang yung alam kong tama para sa'yo. Akala mo ba madali sa akin na pakawalan ka? Neriyan na kita. Pero ginawa ko yung kasi mahal kita. Talaga po ba? Ako po ba talaga yung mahal niyo? Yung reputasyon niyo? Pinaramdam niyo po sa akin nung pinili niyo ipakasal ako na inuna niyo yung kahihiyan niyo. Kesa sa future ko at future namin ni Joey kasama ang bata pa. Kaya mo lang naman ako gustong ipakasal para walang masabi yung ibang tao, di ba? Ilaling mga kamag-anak niyo. Ano ba sinasabi mo dyan? Ginawa ko yung para sa'yo. Mukha bang naging para sa akin yung ganong buhay pa? Wala na nga po yung anak ko sa akin dahil sa mga problemang dinala niyo sa akin. Tita, nire-respeto ko po kayo. Pero hindi ko rin po kaya yung mga pinagsasasabi niyong panlalait at paninisi sa akin. O bakit sinisisi mo ako dito? Bakit po hindi? Kung alam lang nilang lahat kung paano niyo ako lait-laitin kapag dinadalaw niyo kami sa apartment namin, hindi po ba paninisi yun? Huwag kang ang gumawa ng kwento dyan, Neri. Huwag na po kayong magmalinis. Totoo naman lahat ng mga sinasabi ko eh. Alam ng Diyos yan kasi bawat panlalait at panunumbat niyo sa akin, iniiyak ko sa kanya. Ipinaramdam niyo rin sa amin ang anak ko na hindi niyo po kami tanggap sa pamilya niyo. Siguro nga mas okay nang hindi na niya kayo nakilala kasi mukhang paglabas niya, hindi niyo rin naman siya mamahalin kasi para sa inyo problema siya. Neri, patawarin mo kami sa kung ano man ang nangyari. Lahat naman kami nagluluksa sa pagkawala ng bata kasi apo naming lahat yun. Mahal na namin siya kahit di pa namin siya nakikita. Patawarin mo kami. Kasalanan yung lahat kung bakit nawala yung baby ko. Sobrang inaalagaan ko yung sarili ko. Pero dahil sa kung ano-anong naririnig ko sa inyo parati, sobra-sobra yung stress na dinala nyo sa amin araw-araw. Pero mas may kasalanan kayo sa lahat ng nangyari. Mabuti ba po sigurong umalis muna kayo dito? Pare-parehas pong matataas ang mga emosyon nating lahat. Umalis na kayo rito. Ayoko muna kayong makita. Kasalanan nyo kung bakit nawala yung anak ko sa akin. Wala nang masasakit pa sa pagkawala ng anak sa sinapupunan ko. Mas masakit pa ito sa kung anumang latay ng kamay na naranasan ko mula sa tatay ko o sa kung anumang panunumbat at panlalait na narinig ko sa kanya, pati na rin mula sa nanay ni Joey. Hindi ko pa man nahawakan at nakikita ang batang iniingatan ko ay binawi na siyang agad sa akin. Wala akong ibang sinisisi kundi ang mga magulang namin ni Joey, lalo na nga si Papa at si Tita Linda. Hindi ko sila magawang patawarin dahil nagdadalamhati pa rin ako sa pagkawala ng anak ko. Para na rin akong pinatay nang makunan ako. Ang kaibahan nga lang ay humihinga pa rin ang katawan ko pero ang puso at isipan ko ay para bang walang-wala na. Sinisisi ko rin si Joey na bakit hindi niya inilaban ng mas mabuti ang gusto ni Papa na magpakasal kami noon. E di siguro nandito pa sana ang anak namin. Siguro kung hindi kami pumayag na magpakasal ay mas kaunti lamang ang poproblemahin namin. Pero ngayon, kasal pa rin kami ni Joey at ang dahilan ng pagpapakasal na yun ay wala na. Mahal ko pa rin naman ang asawa ko. Pero ang hindi ko na alam ay kung gusto ko pa bang manatiling kasal sa kanya ngayong wala na. Yung sana ay magiging anak namin. Kaya ako napasulat sa programa ninyo ay dahil gusto kong humingi ng advice mula sa iyo. Ano ba ang dapat kong gawin?
Pipilitin ko pa rin ba itong kasal namin kahit na wala na yung bata o dapat ay makipaghiwalay na ako kahit na mahal ko naman ang asawa ko?